ng kalooban. Purihin po ang Diyos. So, siyempre sa umagang ito, papasalamat tayo kapag kasama natin ngayon si Kuya Ambo. Narating niya lang, galing ng Pilipin. Kalalayan niya lang po, kaya dito po siya ngayon. And siyempre, meron po tayo mga bisita, ang mga Isabel na Boboy. At ang kanyang mga friends. So, welcome po sa gawain po ng Panginoon. At kayo po inagagalak na kayo ay makasama po sa umagang ito. Tayo po ay narito rin sa bahagi ng ating panlaban upang ating po tunghayan ang mga sinasabi po ng salita ng Diyos. Tayo po lahat ay manalangin. Dakila Diyos, sa umbalan ng makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat muli, dinipon niyo po kami sa inyong pag-ibig. Lord, talaga, pagpasok po namin ang lugar dito, nadarama ka po namin, ikaw ay narito. At niyayakap po kami para palapit sa inyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat sagana ang inyong pong biyaya, ang inyong pong awa, ang inyong pong habag, ang inyong pong pag-ibig sa dakong lugar na ito. Kaya nga po, tangay kumakalo at Espiritu ay naglubos na nagdiriwang sapagkat ikaw, O Diyos, ang tunay na nararanasan po namin sa lugar na ito, sa umagang ito. Maraming salamat po Diyos sa pagkakaroon po namin. Meron kang gagawin mabuti sa aming mga buhay. At sa pangako po, sabi mo, Lord, no eyes have seen, nor ears have heard, nor mind has conceived what God has in store for us. Kaya naniniwala kami, O Diyos, great and wonderful things are going to happen to us this very moment. Kaya naman, O Diyos, narito kami nagbubukas ng aming mga puso ng aming po mga buhay. At hinahayaan po namin kayo makilos at makagawa ayon po sa inyong mabuting plano at pagnanasa para sa buhay ng bawat isa. Lord, narito kami dumudulog sa inyo pong harapan. Pinagtitiwala sa inyo, O Diyos, ang aming mga buhay. Sa aming pag-aaral ng inyong mga salita, hayaan niyo, O Diyos, na lubos po namin matanggap ang mga pagpapalang dulot po ng inyong mga salita sa aming mga buhay sa umagang ito. Hiling po namin, O Diyos, na ang kapuspusan kaaliwan, ang banal na Espiritu ay malayang kumilos sa aming mga buhay upang ipaunawa sa amin ang mga bagay na makalangit. Hayaan mo, Diyos, ang mga isipan namin itong makalupa, ay mapalitan ng mga isipang makalangit, nang sa gayon ay maunawaan po namin, O Diyos, ang iyong pong mga salita at maging pagpapalay po sa aming mga buhay. At salamat po, Diyos, sapagkat sabi niyo sa iyong mga salita, kapag ang salita niyo yung pinakawalan niyo, hindi ito magbabalik sa inyo na walang isinasakato parang maputi sa buhay ng bawat isa kong sabi kaya. O Diyos, narito kami, nagbababa na ngayon po mga sarili. At ang manalangin po namin paghayaan mo po kami. Let your kingdom come, let your will be done. Have thy own way in us, O God. Salamat po, Diyos, sa iyong pong malayang pagkilos sa buhay po namin. At maguhin po kami. Hamunin mo po kami, O Diyos. Palakasin mo po kami. Pagpalahin niyo po kami. Busugin niyo po kami sa mga sandaling ito. At salamat po, Diyos, sapagkat masagana ang pagpapala ipinaghahanda mo sa amin sa mga sandaling ito. Salamat po, Diyos. Napakabuti niyo po. Wala po kayong katulad. Kayo po noon ngayon magpakilanman. Ngayon po na binabalik sa iyo sa mudala ito sa sa pangalan ng aming pong Panginoon sa Kristo. Lahat ay magsabi ng Amen. Parang narinig ko yung Holy Spirit sumasagot kanina. Hello. Hindi narinig yung Holy Spirit. Ito naman. Purihin po ang Diyos sapagkat ngayon ay nasa ika-apat na linggo po tayo at ito po na ang huling linggo ng ating pong pag-aaral patungkol po sa paksa ng pagpapakilala ni Apostol Pablo sa ating Panginoong Jesucristo. Marami pa ang mga talata ang nasusulat, marami pang mga pagtunghay na pwede po natin malaman at mabasa at makita at mapapatotohanan, pero pinili po natin yung mga napaka-importante mga talata ang nagpapahayag sa paglalarawan kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. So pinag-aralan natin ay last 2 weeks ay pinag-aralan natin that Jesus is our high priest. Diba yung high priest ni Jesus, kinilala natin na talaga namang napakapalad po natin. Talaga namang merong isang Jesus na namamagitan para sa atin araw-araw, nananalangin para sa atin araw-araw, umuunawa sa atin at araw-araw pinililigtas po niya tayo. Kaya sa bahagi ito, kaya po natin patuloy na tunghayan natin ng mga sinasabi naman ni Pablo na matatagpuan po natin sa mga binasa natin mga talata kanina sa aklat po ng Filipos. Now, ngayong araw na ito, magkakaroon tayo ng attitude check. Okay, titignan natin yung ating mga pag-uugali. Titignan natin yung ating mga, yung uri ng ating mga pamumuhay, yung uri ng ating mga pag-uugali, sapagkat ito ay kinakailangang mailarawan natin katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Tama po
muli katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan magkaroon tayo ng attitude check sa mga sandali ito. Alam nyo, bawat isa, ang mga tao pwedeng maging katulad ng isang Kristiyano. Pwede tayong maging larawan ng isang Kristiyano kahit hindi isang mananampalataya, kahit hindi siya kasama sa kalipunan ng mga born again at ng mga naligtas sa biyaya ng Panginoon, but still, kaya nilang mag-ugali katulad ng isang Kristiyano. Ang tawag po natin ay Christian culture. Diba? Madalas ang ginagawa natin ang bagay nito. Meron tayo mga nakikitang mga baka na narinig natin sila nagmumura. At sinasabihan natin sila, huwag kayong magmumura. So, ginagawa natin ngayon, pinipilit natin silang maging Kristiyano sa kabila na hindi naman sila Kristiyano. Sa kabila na sila walang pananampalataya sa Panginoon, pero binabago natin sila kasi ang modelo, ang larawan ng isang Kristiyano ay hindi nagmumura. Kaya kapag nakakarinig tayo ng isang baka o isang taong nagmumura, sinasabi natin, oh, don't say bad words, bad yan, hindi tama yan, hindi gusto ni Jesus yan. Hindi naman kilala ng tao si Jesus, hindi niya Panginoon, hindi niya hari ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay, pero binabago natin siya at nagiging kamukha siya ng isang Kristiyano. Nagiging larawan siya ng isang Kristiyano samantalang wala naman siyang kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. So, madaling maging Kristiyano sa panglabas. Pero yung pangloob, ibang usapan yun. Kasi si Jesus, kinakailangan naroon, pinaghaharian yung buhay. At yung buhay na yun, magmula sa loob, nagkakaroon ng manifestation sa labas. At yun yung nangyari sa atin. Dahil meron tayong Panginoong Jesus sa buhay natin, yung buhay ni Kristo na nasa loob natin ay nagkakaroon ng paglabas sa ating mga kaanyuhan, sa ating mga katauhan. Nakikita ngayon sa buhay natin, hindi isang panglabas na kaanyuhan, kundi yung loob na buhay ni Kristo na nasa kalooban natin ay lumalabas at nakikita ng mga taong nasa paligid natin. Bakit ko sinasabi yung bagay na yun? Ang attitude kasi, lumalabas yan during in times of pressure. Pag ikaw ay nahaharap sa isang mahigpit na sitwasyon, doon lumalabas sa totoo mong pag-ugali. Doon nakikilala kung anong klaseng pagkatao ka. Kasi maaari mong i-convert ang isang tao, maaari mong baguhin ang larawan ng isang tao panlabas, pero kapag ginaan mo yan sa isang mahigpit na pagsubok, sa isang mahigpit na sitwasyon, lalabas at lalabas kung ano yung talagang siya sa kalooban niya. Kung sino talaga yung buong pagkatao niya. Kaya, we can change a person outwardly without renewing his heart. Pwede siya maging Kristiyano panlabas, pero yung Kristiyano panloob, lumalabas yun lalo na kapag panahon na tayo ay nalalagay sa isang mahigpit na sitwasyon. Diba? Sa isang sitwasyon mahigpit, kapag napaharap sa hindi magandang pag-uusap ang isang Kristiyano at ang isang nagkikristyanuhan, kapag nalagay sa isang mainit na sitwasyon, nagkaroon ng pagkatalo, nagkaroon ng pag-aaway, ang unang sasabihin ng isang nagkikristyanuhan, putong inamoy ka. Nilalabas sa bibig niya. Pero yung isang Kristiyano totoo, hindi lalabas sa bibig niya, putong inamoy ka. Lalabas niya, praise the Lord ka. Mas lalabas niya yung mga salitang talagang namumukal sa kanya kalooban. Diba? So, nagkakaroon tayo ngayon ng paglabas kung sino talaga tayo. Yung attitude lumalabas siya sa totoong sitwasyon na talagang kinakailangan ito. Kaya ngayon, kailangan tayo magkaroon ng attitude check. Kailangan natin, ako ba? Yung attitude ko ba, panglabas lang, o talagang ito ay naka-built-in sa aking kalooban? So let's look sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad ni Jesus, makikita natin kung anong klaseng attitude meron ang ating Panginoong Jesucristo. Let me read to you again the verses na gagamitin naman po natin ay matatagpuan sa New Living Translation. Sabi rito ni Paul, you must have the same attitude that Christ Jesus had. So kailangan mo anong klaseng attitude meron si Jesus, ganun din daw dapat meron tayo. Amen po ba? So verse 7, instead, though he was God, verse 6, though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Verse 7, instead, he gave up his divine privileges, he took the humble position of a slave, and was born as a human being. When he appeared in human form, verse 8, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Therefore, God
elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names. Hallelujah. Verse 10 and 11. That at the name of Jesus, every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth. Hello. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So doon na galing yun, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is Lord. So, out of these passages, makikita natin, ang mga Philippians, wala masyadong masabing masama si Apostol Pablo. In fact, medyo favorite niya itong church na ito. Kasi konti lang ang problema dito sa mga Philippians. Itong mga Pilipo, sa panahon na kailangan ni Pablo ng tulong, nagpadala sila ng kanilang mga suporta sa pamamagitan ng mga pinansyal na papapadala ng kanilang mga pananalapi sa mababasa namin sa kabuuan ng Aklat ng Pilipos. At sinasabi ni Pablo, every time I remember you in my prayers, talagang nag-aalala ako sapagkat ibang-ibang klase kayong mga Kristiyano. But nevertheless, doon sa chapter 2, may hint tayo na may konting disunity na natatagpuan sa gitna ng mga Philippians. So kasi nga, kung meron ng consolation, kung meron mang dapat pagkaisahan, dapat iniisip natin ng mga bagay nito. Magkaisa kayo kay Kristo Jesus. Yun ang sinasabi ni Pablo sa mga talata. Sabi niya, kung meron mang dapat pagkaisahan, isipin niyo yung bagay na yon. Gayahin natin, kaya pag dito verse 5, gayahin natin si Kristo. Para magkaisa tayo, para magkaroon tayo ng pagkakasundo-sundo, para magkaroon tayo ng tamang pakikitungo sa isa't isa, kailangan gayahin natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ilalarawan niya ng mga talata binasa natin kung anong klaseng attitude meron ang ating Panginoong Jesus. Tingnan natin yung mga takbo ng mga talata. Yung takbo ng talata ay nangyari ganito. Nagmula sa langit ang ating Panginoong Jesus. Pagkatapos, iniwan niya ang kanyang kalangitan, iniwan niya ang kanyang kalalagayan. At pagkatapos, bumaba siya sa lupa at nagkatawang tao. Nagkatawang tao siya upang mabuhay na kapiling ng mga tao. Pagkatapos na nangyari ngayon, muli binaba niya ang kanyang sarili, magmula sa langit, papunta sa lupa. At magmula sa lupa, pumunta siya ngayon sa libingan. So binaba niya ang kanyang sarili, magmula sa langit, papunta sa lupa, nagkatawang tao. Magmula sa pagiging tao, namatay, nalibing, napunta sa ilalim ng lupa. Pero hindi natapos doon ang storya ng ating Panginoon Kristo. Ay sa paglalarawan ni Apostol Pablo, magmula sa libingan, muli siya bumangon sa mga patay. At pagkatapos ay naroon siya ngayon. He receives the name above every name, that every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Diba? Kaya meron tayong kantang, from the earth to the cross, from the cross to the grave, Lord, I lift your name on high. Malagaling doon, magmula sa langit, pagpunta sa tao, sa lupa, magmula sa lupa, nalibing, magmula sa nalibing, muling bumangon sa mga patay, at nagtaglay ng pangalan na higit sa lahat ng mga pangalan. At kung saan lahat ng tuhod ay lulun sa Kanya, at lahat ng mga lalagi ay magpapakiyan, na si Jesus ay Panginoon, na siya ay Diyos. So, itong mga talatang ito ay lumalarawan sa iba't ibang mga attitude, iba't ibang mga pag-uugali na dapat taglayin din ng isang mananampalataya. Kaya kasi sinabi ni Pablo ito, gayahin nyo kung anong attitude meron si Jesus. So, ngayon, titignan natin yung iba't ibang mga attitude na meron ng ating Panginoon Jesus at itong mga attitude daw na ito ang siyang ating gagayahin. Amen po ba? Handa na po ba tayo? Okay. Bibilisan ko pong konti kasi may naghihintay sa akin. Yeah. Jesus is number one. Number one. Si Jesus ay secure. Okay? Si Jesus ay secure. Let's go back to the verse. Sabi ron, verse 6 and 7, 8. Sabi ron, though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Sabi, kahit na siya raw ay Diyos, siya ay Diyos. Hindi sinasabi dito ni Pablo na hindi siya Diyos, kundi pinagdidiinan niya si Jesus ay Diyos. Jesus is God. Though Jesus was God, sabi niya, hindi niya inisip na siya ay kapantay ng Diyos, na kailangan niyang panghawakan mabuti. Okay? Hindi niya, yung parang ayaw niyang iiwanan ng bagay na ito. Kundi sabi niya, he did not think of equality with God as something to cling to. Yung pagiging pantay niya sa Diyos ay hindi niya inisip na kailangan ayaw kong bitawan ito, kailangan hindi ko aalisin ito sa akin. Kundi inisip niya na
bitawan ito. Instead, He gave up His divine privileges. Ang galing ni Jesus, di ba? Ang galing ni Jesus kasi He gave up His divine privileges. He is God. He is God. Jesus is God. Pero sa kabila ng pagiging kapantay siya ng Diyos, hindi niya pinahawakan ng bagay niya, kundi binitawan niya ito. He emptied Himself, masabi roon sa original version. He emptied up Himself. Inalis niya, kaya nga, ang sabi ng mga iglesia, hinubad ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos. Kaya ang tanong nga nila, sabi nung aming teacher, kapag tinanong kayo ng mga iglesia kung saan daw hinubad ni Kristo, tatanungin daw tayo. So, kung hinubad ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos, di saan niya sinampay? Kung ano man ang hinubad, sinampay. Saan nilagay? Ang sasagot daw natin ay ganito, hindi ko sasabihin sa iyo. Bakit? Baka nakawin mo. Kasi nakasampay eh. Baka nakawin daw. So, instead, He gave up His divine privileges. Iba yun eh. Diba? Being God, He has His privileges. Meron siyang pribileyo. Pero He gave up His divine privileges. Diba? Being a pastor has so many privileges na ino-offer sa iyo. Daming privileges. Yung hindi na ikaw yung meron ka ng magliligpit ng mga upuan, meron ka ng maglilinis ng simbahan, meron ka ng tutugtog, meron ka ng mga awit para sa iyo. Being a pastor, marami na privileges. Hindi ka na yung inuutusan, ikaw na yung nagbibigay ng utos, hindi na ikaw yung gumagawa ng mga bagay na karaniwang ginagawa ng mga ordinaryong manggagawa, kundi ikaw yung iba, nasa ibang kalalagayan. So, mas mataas ang pribileyo natatanggap mo. Tama po ba? Kaya tama naman yung ganoon. Pero sometimes, I have to give up my certain privileges. Lalo na kapag walang gaganap ng mga kapag wala magwawalis, di ako magwawalis. Diba? Hindi naman porket I am a pastor, ay hindi na ako pwede magwalis. Marunong naman ako magwalis. May kamay naman ako. Natuto naman ako magwalis. Kaya kaya ako magwalis. Sometimes I have to give up my privileges nang sa gayon, magkapalan ko yung ibang mga tungkulin na kailangan kong kaharapin. Kung walang tutugtog, pwede naman ako tumugtog. Marunong din naman ako tumugtog. Kailangan ko punuan ang mga sitwasyon na kailangan kong abutin. So, may mga privileges kami na hindi naman dapat na i-exercise lahat. Diba? Meron tayong mga privileges, pero hindi naman dapat natin i-exercise lahat yung mga privileges na yan. And so, ganun din ang ating Panginoong Kristo. Hindi niya in-exercise yung privilege niya. Pwede niya, di ba? God the Father and God the Son. Sinabi ni God the Father kay Jesus, Jesus, bababa ka sa mundo. You're going to take up human form. Mamamatay ka sa krus, malilibing. Well, pwede sabihin ni Jesus, Diyos niya ako eh. Di ba, parehas tayo yung Diyos. Bakit ko gagawin yun? Di ba, pwede sabihin ni Jesus eh. Pwede niya sabihin, hindi mo ako pwede kukusan kasi patay tayo. So, pwede sabihin ni Jesus kay God the Father, hindi mo ako pwede sabihan ng mga bagay niya kasi patay tayo. You are God, I am God, patay tayo, hindi mo ako pwede pagawain ng mga bagay na hindi ko gustong gawin. Kundi Jesus gave up His divine privileges. Ibinigay niya yung kanyang mga pribileyo. Hinayaan niya yung kanyang mga pribileyo at siya ay nagpasailalim sa kalooban ng Ama. Eh, ginusto niya gawin yung mga bagay na nais mangyari para sa kanya. So, sinasabi natin, Jesus is secure. Paano nagawa ni Jesus yung bagay na yun? Bakit nagawa ni Jesus na iwan niya yung kanyang divine privileges? Bakit nagawa ni Jesus na bitawan pansamantala yung kanyang kalalagayan sa kalangitan, iwan ang trono ng langit, pagkatapos bumaba sa mundo, pagkatapos mamatay sa krus, malibig? Bakit niya nagawa yun? Because Jesus is secure. Kilala niya yung kanyang sarili. He knows Himself. Kilala niya kung sino siya. Alam niya siya ay Diyos. Yung pagbaba niya sa lupa at pagkatawang tao at yung kanyang pagkamatay sa krus ay hindi mag-aagis at hindi magbabawas sa kanyang pagka-Diyos. Hindi mawawala ang kanyang pag-Diyos, pagka-Diyos. Mananatili siyang Diyos kahit na ano gawin niya pa ang bumaba sa mundo, pagkatawang tao at mamatay sa krus at pagpali. Kasi kilala niya ang sarili niya. I know myself. Ako ay Diyos. I am God. At kahit gawin ko to, Diyos pa rin akong mananatili. He is very secure of who He is. He is very secure kung sino siya. Secure siya
sa kanyang kalalagayan. And only insecure people will never leave their positions. Kapag ang isang insecure na tao ay merong napakataas na insecurity, ang ginagawa niyan, kahit kailan, hindi niya bibitiwan yung kapangyarihan na meron siya. Insecure nga eh. At ang tanging paraan niya para magkaroon siya ng security is the power that he has. Yung kapangyarihan meron siyang hawak-hawak. Hindi niya bibitiwan yun. Kaya ang ginagawa ng mga insecure people, hindi kanya pababaya ang makipag-usap sa iba nang hindi mo siya kaharap. Kasi iniisip niya, pinagkukwentuhan niyo siya. Hindi kanya uutusan pagawin ng isang bagay na hindi niya nalalaman. Kasi insecure siya. Baka maumusan mo siya, baka masapawan mo siya, baka mas magaling ka sa kanya, kaya gagawin niya, ililimita niya yung kaya mong gawin. Lilimitahan ka niya. Iko-control ka niya. Ganyan ang trabaho ng mga insecure people. Kukontrolin ka, lilimitahan ka, hindi ka pagagawin ng mga gawain mas makahihigit sa kanya. At kailangan lahat ng ginagawa mo, mapunta ang benefit sa kanya. Yan ang trabaho ng mga insecure. Ang mga insecure, laging natatakot. Ang mga insecure, laging nag-aalala. Ang mga insecure, laging naghahanap. Yan ang gawain ng isang insecure. Pero si Jesus, He left His throne, iniwan niya ang kalangitan, because He knows, secured ako. Ako si God. Ako pa rin ang Diyos. Hindi mababago yun. Hindi mapapasta. Now, maraming tao nakakaranas ng mataas na antas ng insecurity. And because of that, hurting people will only hurt other people. Kapag isang tao ay nasasaktan, ang tendency niya, malakit din ng iba. Ayaw niya man, pero magagawa niya yun kahit na hindi niya sinasadya, kahit hindi niya ginugusto. Nasasaktan niya ang ibang tao out of his insecurity. Kapag meron mataas na insecurity sa tao, he is hurting, nasasaktan siya, at ang tendency doon, makakapanakit ka rin ng iba. Kasi kapag insecure ka, very controlling ka. Kinokontrol mo ang tao, pinipigilan mo ang tao, nilalagyan mo ng limitasyon ng tao, sinasakal mo ang tao, at kapag ganun nangyayari, nasasaktan mo ang mga tao na sa paligid mo. Importante para sa bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng feeling na tayo ay secured. Diba? Magkaroon tayo ng feeling na tayo ay alam natin kung saan yung posisyon natin. Alam natin kung saan yung ating kalalagayan. Kaya nga, napaka-importante itong ang magandang ilustrasyon. Sabi ng isang babae, isa ng babae niyang asawa. Sabi niya, kahit anong gawin mo, pagdating ng oras, sa akin ka pa rin uuwi kasi ako pa rin ang kasal. Alam niya kaya yung kalalagayan, I am secured. Alam ko kung saan ang posisyon ko. Kahit anong mangyari, pagtapos ng panahon, akin ka pa rin uuwi kasi ako ang iyong kasawa. Pero in yung posisyon niya, I am secure because of these papers that I have. O iba naman sitwasyon ng isang babae, hindi napailalim sa ganong kasunduan. Iniisip niya, paano bukas? Paano mangyayari bukas? Ano na mangyayari? Kapag hindi kami nagkaintindihan ngayon, ano mangyayari? Kapag hindi kami nagkasunduan, ano mangyayari? And because of that, mapapansin natin na nagkakaroon ng insecurity ang ganitong mga panahon ng pagsasama ng dalawang tao nagmamahal. Kaya, ang kasal ay isang napakagandang bagay na itinatag ng Diyos sapagkat ito ay nagbibigay ng seguridad para sa isang mag-asawa, sa dalawang gusto magsama habang panahon. Sa dalawang tao nagmamahalan. Kaya nga, nabibigay ito ng security, ng seguridad. At ganoon ang gusto ng Panginoon na maranasan natin, magkaroon tayo ng maging sigurado tayo sa ating mga sarili. At ano yung pinakasiguradong mararamdaman natin? Yung maalala palagi natin na tayo ay anak ng Diyos. But you have to know that you are the child of God. Kailangan maintindihan mo, anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Kailangan natin maintindihan
maintindihan ng bahagi ito, ang bagay na ito, kailangan natin mailalim sa ating mga isipan. Anak ako ng Diyos. Anak ako, paano nagbibigay ng security sa atin? Paano makapagbibigay sa atin ng security? Yung kaunawang nalalaman mo na ikaw ay anak ng Diyos. For one, you have eternal life. Dahil anak ka ng Diyos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang buhay natin na hindi lamang sa mundong ito, kundi ang buhay natin ay lumalabas sa walang hanggan. Everlasting life, ibibigay sa atin ng Panginoon. Another, kapag anak ka ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Di ba? Kapag anak ka ng Diyos, if you know, you are very sure, sigurado ka sa sarili mo, ako ay anak ng Diyos, na hindi ka pababayaan ng Diyos. Siya ay Ama, at tayo ang kanyang anak. At bilang Ama natin siya, lahat ng pangangailangan mo, sagot niya. Lahat ng kailangan mo, sagot ng Diyos. Lahat ng gusto mo, ibibigay sa iyo ng Panginoon kapag ito ay makabubuti para sa iyo. Amen po ba? So kung alam natin, ako ay anak ng Diyos, ay anak ako ng Diyos, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Nakita mo, walang laman ng palabigasan. Nakita mo, ubus na naman ang kinanggas. Nakita mo, walang laman ang lalagyan ng grocery. At lalong-lalo na nung nakaka-Ezekiel, yung makita mong wala na yung lahat, wala kang bigas, wala kang ulam, wala kang pangluto, wala pang laman yung wallet. Lalo na nakaka-Ezekiel, saan mo nakakuha na ito? Pero kung maaalala natin, Lord, ikaw ang tatay namin, ikaw ang ama namin. At bilang ama ka namin, hindi mo kami pagkukulangin, hindi mo kami pababayaan, then God will provide. God will provide. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kung kilala lang natin ang ating mga sarili bilang anak ng Diyos. Isa pa, bilang anak ng Diyos, ibig sabihin, anak ka ng Diyos, mas nakahihigit ka sa demonyo. Amen po ba? Kung anak ka ng Diyos, mas nakahihigit ka sa demonyo. Kung anak ka ng demonyo, alipin ka ng demonyo. Diba? Kung anak ka ng Diyos, mas nakahihigit ka sa demonyo. Kaya sabi, He that is in us, 1 John chapter 4, He that is in us is greater than he that is in the world. Mas nakina yung Diyos na nasa buhay mo kaysa sa Diyos ng sanlibutan ito. So nangangahulugan ngayon kapag umaatake si Satanas, kapag ikaw ay nilalaban ng Satanas, ano gagawin mo? Oy, anak ako ng Diyos, hindi ka po pwede sa akin. Ikaw ay nasa ilalim lamang ng aking mga parainan po ba? So dapat natin tandaan ito. At bilang isang anak ng Diyos, makikita natin, like Father, like Son. Like Father, like Son. Kung ano yung puno, yun din ang bunga. Dahil siya Diyos, at ikaw ay anak niya, ikaw ay anak ng Diyos, ang buhay ng Diyos ay nagmamanifest sa iyo. Kaya na, one of my devotions, di ba? Sabi roon, hindi pwede, napaka-imposible, na ang isang taong na kay Kristo, hindi mababago ang buhay. There will always be a changed life kung ikaw ay na kay Kristo. Kasi ang tatay mo, Diyos, tapos ikaw ay anak ng Diyos, dapat makita sa iyo kung ano ang larawan ng Diyos. Amen? So, dapat natin makita ito. Dapat tayong maging katulad ni Jesus. Jesus left His divine privileges. Isinaisang tabi niya yung kanyang divine privileges because He knows who He is. Kilala niya ang kanyang sarili. Nakikilala niya kung anong kanyang kalalagayan, kung anong kanyang katatuan. Kilala niya kung nasaan siya, kung ano siya. Kaya nagawa niyang bitiwan ng mga bagay ito. Nagawa niyang bumaba sa mundo at naging tao. Nagawa niya ito dahil He is very secure. Amen po ba? Amen. Kaya nga, ngayon, bakit natin binibigyan ng rest day ang ating mga manggagawa? Merong, just for the sake of malaman ng lahat, ang ating mga music ministers, ang ating mga music ministry, meron kami sistema sinusunod. Dalawang linggong maglilingkod at isang linggo magpapahinga. Same thing sa ating mga at iba pa natin mga manggagawa, rotation na nangyayari. Pinaiikot at piniikot natin. Number one, kasi gusto natin magkaroon ng multiplication of leaders.
Iminumultiply natin ang leaders dahil sa gayon mas maraming magamit ang Panginoon. Number two, kasi gusto natin ipaalala sa bawat isa that nobody is indispensable. Hindi mapipilay ang Diyos kung hindi ka magpapagamit. Nagpapahinga ako ngayong araw na ito pero may ginagamit pa rin si Lord. Nagpapahinga ako ngayong araw na ito pero nagpapatuloy pa rin ang gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, kahit ako bilang pastor, kahit ako bilang tinawag ng Lord para mamuno rito, hindi ako magiging malaking kawalan ng iglesia kung alisin ako ng Lord dito. God can surely raise up another leader na ilalagay niya rito. Kunyari, nawala ako ngayon, kinuha na agad ako ng Lord, nag-lets na, wala na, napunta na sa langit. Kaya ng Lord, kahit sa panahon ito, mag-raise up ng bagong leader. No one is indispensable. Lahat ay pwedeng alisin, lahat ay pwedeng papahimikin ng Lord, lahat ay pwedeng galawin ng Lord, kasi siya lamang yung mananatili magpakailanman. So, yun ang gusto kong maisip ng bawat isa. You have to rest. Why? Kasi dapat mo maintindihan, hindi malaking kawalan sa Diyos kung hindi ka magpapagamit sa Kanya. Ang maintindihan na pribilehiyo lang natin. It's a privilege na binigyan tayo ng Lord na magamit ang buhay natin. Kaya samantalay natin. Kaya gawin natin yung pinakamagagawa natin. Diba? Kaya ka nagkakaroon ng opportunity to serve God is pinayagan ka ng Diyos. Pero kung hindi ka papayagan ng Diyos sa makapaglingkod sa Kanya, hindi mo naman magagamit kahit anong pagpipilit mo, kahit ano pang gustuhin mo, kahit ano pa man gawin mo, hindi mo magagamit yung gusto mong gawin. Kasi only God allows. It's a privilege. Ito ay isang pribileyo ibinibigay ng Panginoon. Kaya when we rest, you have to understand, hindi ako indispensable. Pwede akong galawin ng Lord, pwede niya akong alisin, pwede niya akong baguhin. Pero mananatili pa rin siya Diyos. So, lahat tayo, di ba? Maintindihan natin, ang tanging security natin ay si Jesus. Tanging si Jesus lang. Ang tanging security na magkakaroon tayo, si Jesus lang. Kaya dapat nating gayahin si Jesus. Diba? Dapat nating maintindihan na yung mga bagay na pwede nating maisakatuparan sa buhay natin ito. Yung mga bagay na pwede nating mangyari sa buhay natin ito, mangyayari lamang yan kung matututunan natin pagtiwalaan ng lubusan ang ating Panginoon sa Kristo. Yun lang yun. Magagawa lang natin yung pinaka-the best sa buhay natin ito if we learn to really trust Jesus. And trust means obedience. Ang ibig sabihin ng trust, ang ibig sabihin ng pagtitiwala, ay yung pagsunod natin sa ating Panginoon sa Kristo. Point number one, Jesus secured. Walang insecurity. Hindi naiinggit, hindi natatakot, hindi nahihiya. Diba? Kasi He knows Himself. Kilala ni Jesus ang kanya sarili. So, right now, we'll move on to point number two. And point number two will be delivered by none other than Brother Manuel Navarro. Kanina pala na Morning. Morning. Ngayon po ay tayo nga po ay ngayon ay nasa pag-aaral tungkol sa Jesus attitude. Yan ang bunch. Ngayon po, ayun nga, sabi ni Jesus na ang unang nag-aaral tayo tungkol sa ano nga ba ang katangian ni Jesus tungkol sa mga sulat na ginawa ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang unang punto ay Jesus is good. Ngayon, ating saglit. Tingnan natin yung ating verse. Philippians chapter 2, verse 7. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God.
Instead, He gave up His life. He gave us His divine privilege of double position of us day. Agad, si Jesus, siya yung Logos, the speaking word, the spoken word na sa Genesis, na turuin lahat ng bagay ay nilikha. Isang Diyos na nagkatawang tao para iligtas ang lahat. Ang katawan niyang nabubulog, pinalitan niya ng ating katawan, na nauuwaw, napapagod at higit sa lahat ng susugan. Ganun yung ginawa ni Jesus para sa ating lahat, para ipakita kung gano'n nakasubmissive sa Father. It's about the relationship between them. Nagawa ni Jesus yun kasi nga, first of all, diba nga, kasi nga, secured siya, ayon God, ang kailangan kong patunayan. Nagawa ni Jesus na maging submissive sa Father, kasi nga, ako, Diyos ako eh. Wala namang mawawala sa akin. So, ang pagiging submissive ay una nagsisimula sa pagiging secured. Submissive. Sa ating mga tao, isa sa pinakamahirap gawin yun. Lalo na pag wala tayo kay Kristo. Kasi ang pagiging submissive, ang nagpapakita ng ang submissive daw, sabi sa isang nabasa ko, na ang pagiging submissive daw ay nagpapakita kung paano yung pagiging subordinate ka lang sa isang tao. Yung pagpapakababa, yung ikaw, di ba, yung tao kasi, ang natural sa isang tao, ang pinakagusto natin, yung tayo yung laging nag-uutos, hindi natin kayang pagpakababa kung minsan. Pero pag, ang gusto kong ituro dito, kapag tayo na kay Kristo, bakit pa natin, ano bang iniisip natin? Di ba sabi nga niya, once you are in Jesus, you are secured. Anak ka na ng Diyos. So ano bang nagpipigil sa'yo bilang maging isang submissive na isang Kristiyano? Sabi ni Paul, di ba sa Philippians, dapat maging submissive tayo, kagaya ni Jesu Cristo. Kasi halimbawa, kami sa banda, hindi yan magiging harmony o magiging maganda yung tutugan namin kung lahat kami isang leader. Kailangan namin maging isang submissive sa bawat isa. Kailangan namin magpasako. Kailangan namin magkaroon ng unity. Kasi ano namin yung posisyon namin eh. Ako, sa piano, yung bawat isa may kanya-kanyang posisyon sa banda. At may isang leader. Dapat yun lagi tayo. Hindi ko na kung ito papakababa kasi hindi naman po talaga ako maganda. Ayun. Ayahin nyo na lang kung tapusin ko po ito sa ang aking ito sa isang versal yan Kabado, about kabado. sa isa na yung bago mapako sa Iso Cristo nung The Last Supper, kung paano nagpakababa si Jesus, kung paano niya nilinis ang paa ng mga tao. Pero ano ba yung gusto ko lang po share sa inyo kung ano po ba yung pinakadahilan kung bakit may ginawa yun. Kasi si Jesus nagpunta rito para linisin ang ating mga kasalanan. Yun ang ginawa niya sa mga tao, sa kanyang mga apostol. Nagpakababa siya, nilinis ang kanilang mga paa. Isang sa inyo ng pagpapakababa, at pinapakita niya, nagpunta ako dito, hindi para maging isang pinakamataas, hindi isang mababang nila. Upang magligtas ng mga tao makasalanan. Ayun. Magaling na Diyos ko. Okay. Muli ng Panginoon. So, instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave. Yeah. God, slave, layo, ano? Ikaw, God, hindi lang boss eh. Diba? Hindi lang owner. Hindi lang leader. Ang ginamit is God. Tapos, in contrast of being a slave. Mabuti pa tayo ngayon kapag yaya o kaya ikaw ay kasambahay, merong certain benefits. Meron niyang sweldo, meron niyang ano ba? SSS, ba? Meron niyang rest day, meron niyang sa daming privileges na ngayon, di ba? At may hangganan kung ano pwede gawin. Kung yaya ako, yaya lang ako. Yun ang usapan ngayon eh.
Kung yaya ako, hanggang bata lang ako, hindi pwedeng hanggang matanda. Diba? Kung ako'y kusinera, hanggang kusina lang ako, hindi ako pwede sa buong bahay. So meron yan, kung labandera ako, andito lang ako sa labahan. At hindi ako pwede sa kung ano pang mga gawain. So, certain privileges na meron ang isang kasambahay sa pananahin. Ibahin nyo yung slave. Ang slave, walang pag-aari. Walang karapatan. Nagtrabaho ka na sa bukid, pumunta ka na sa bukid, inaralan mo ang lupain ng amo mo, pag uwi mo ng bahay, hindi ka sasalubungin ng boss mo na, o sige, halika, pagod ka na, kumain ka. Hindi. Ang gagawin sa'yo ng boss mo, pumunta ka na sa kusina, ipaghanda mo ako ng pagkain, at pagkatapos kakain ako. At pag kumakain yung amo, hindi niya sasabihin yung kanyang katulong na, sasabihin niya yung kanyang alipin na, halika, sumalo ka, hindi. Hintayin mo kung matapos kumain, pagkatapos kong kumain, ilimpit mo ito, tsaka ka kumain. Ganoon ang kalalagayan ng isang slave. Walang pag-aari, walang SSS, walang katauhan, walang karapatan. Ganoon kababa. And Jesus, ginawa niya, He is God. Ginawa niya ang sarili niya na maging alipin. Ganun katindi. Layo, ano? Layo. Because He is submissive. Kung tayo ngayon, sinabihan ng konti, mas matakapang pa sa nagsasabi. Diba? Pag pinagsabihan, mas marunong pa sa nagsasabi. Mas marunong pa. Diba? Maraming dahilan, maraming kontra, maraming ganito, ganyan, kasi. Pero si Jesus, He humbled Himself. He is submissive. Nagpapasako. Kaya nga, dapat hindi na usapin sa atin yung wives, submit yourself to your husbands. Hindi na usapin dapat yun, di ba? Kasi Jesus, He became very submissive. Diba? Gayun din naman, sabi ng Biblia, submit yourselves to one another. So, hindi rin lang naman yung wives. Di ba? So, may napahula ko yung wives, sa husband lang magsasubmit. Pag hindi mo husband, huwag ka mag-submit. Kasi sabi ko, why submit to your husband? Kaya hanggang sa husband lang. Kung hindi husband, huwag kang magsasubmit. Tapos, di ba, sabihin natin, submit yourselves to one another. Pasama tayo sa isa't isa. Kasi, yan ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo. Be submissive. Amen? Amen? So, kailangan natin maging submissive. Number 3. Len. Jesus is sacrificial. Sa pasaugali ni Jesus, grabe. First, secure siya. Alam niya kanya sarili. Second, He is submissive. Ito siya, binaba niya yung kanyang sarili. From being God to slave. Number 3, He is sacrificial. He sacrifices Himself. Sabi roon, He humbled Himself in obedience to God. Ano lang nangyari? And died a criminal's death on the cross. We're using NLT translation, New Living Translation. So, ginagamit natin dito, ay sabi dito, namatay si Jesus. Hindi siya namatay dahil siya ay kriminal. Namatay siya katulad ng isang kriminal. Kasi ang krus, lahat na namamatay sa krus, kriminal eh. Pero si Jesus na walang kasalanan, ipinako sa krus. Namatay siya katulad ng isang kriminal. Kahit na siya ay walang kasalanan, namatay para sa mga makasalanan upang maipadama sa lahat ng tao yung kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Maipadama sa Diyos sa tao ang pag-ibig niya para sa atin. So, yung pagbibigay ni Jesus, diba, yung paglalagat niya ng kanyang buhay, yung kanyang pagsasakripisyo, ay para maipadama ang pag-ibig niya sa lahat ng tao. Patutuloy tayong magsakripisyo. At patutuloy tayong magbigay ng ating mga sarili. Ang tinuturo ni Paul dito, huwag nating isipin yung sarili palagi natin. Ang isipin natin, palagi kung ano yung makapagbibigay ng kaluwalhatian para sa Diyos. Yung pagiging humble, yung pagiging mababa, ay hindi pag-iisip na masama patungkol sa iyong sarili. Diba? Ang magiging humble, hindi inisip na wala akong kwenta. Hindi ganoon eh. Ang pagiging humble, hindi pag-iisip na wala akong bilang, wala akong ganito, ganyan. I am no one, hindi ganoon. You're treating yourself para
is not to think of yourself. Huwag mo isipin ang iyong sarili, kundi isipin mo yung sa iba at yung sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. And that is very sacrificial, di ba? Yung matuto tayo magsakripisyo. Madalas narinig natin ito ganito mga salita. Pansinin niyo mga kapatid. Madalas sinasabi natin na ganito, hindi ako nag-bless ngayon sa gawain ngayong umaga. Nakarinig ka kayo ng ganyan lines. Hindi ako nag-bless ngayong umaga. Hindi ko naranasan, hindi ko naramdaman yung presence ni God. Yung ganyan mga statement. Hindi ako nag-bless. Hindi ako nag-bless sa tugtugan. Hindi ako nag-bless sa kantahan. Hindi ako nag-bless sa gawain. Hindi ako nag-bless ganito, ganyan. Pero kapag gano'n yung mga terms na ginagamit natin, kapag gano'n yung ating mga sinasabi, ang iniisip natin self-fulfilling lang. Iniisip natin yung para sa sarili lang natin. Hindi ako na-bless, hindi ko naranasan si God, hindi ko naranasan ang Holy Spirit, hindi ko naranasan ang Diyos, that's self-fulfilling. But instead, nang dapat pupunta tayo sa gawain ng Lord, is na-bless ko ba si God? Na-bless ko ba si God? Nabigyan ko ba siya ng kaluwalhatian? Instead, lagi natin iniisip, papasok ko ng gawain, kailangan na-bless ako. Kailangan na-bless ako. Hindi ako na-bless ng preaching. Hindi ako na-bless ng mga sinasabi na salita ng Diyos. Pero kapag ang message, kapag ang mga pangarap pagpapagod sa pagpapala, sinasabi natin, uy, nakaka-bless yung message, pagpapala, magpapalain ako ng Panginoon. Pero kapag ang message ay patungkol sa attitude, hindi ako nag-bless. Hindi ako nag-bless sa mensahe ng gano'n. Hindi nakaka-bless. Hindi nakakapagpala yung ganyan klase mga mensahe. Masyadong tayo sa fulfilling lang gusto natin. Mag-please tayo. Hindi ako mag-bless. Ang init kasi sa gawain, ang init sa church. Hindi maganda yung lugar. Hindi ako mag-bless. Palaging ganoon ang naiisip natin. Palaging ganoon. Ang gusto saan dapat ay yung iniisip natin yung bagay na makapagbibigay ng kaluwalhatian para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kailangan natin magtutulong magsakripisyo. Kailangan natin magtutulong magbigay ng ating mga sarili. At sabi ni David, I will not give to the Lord, hindi ako magbibigay sa Diyos ng anumang bagay na walang halaga sa akin. Yan ang sakripisyo, tama? Diba? Ang sakripisyo yung merong halaga sa atin. Kapag walang halaga sa iyo, hindi yung sakripisyo. Wala yun, sabga lang yan eh. Diba? Kumbaga, walang bilang sa iyo, hindi mo naman kailangan, binigay mo. Walang halaga yun. Pero ibinigay mo yung merong halaga sa iyo, sakripisyo tawag ko. Lago na ako. Okay na ba? Okay. Okay na? Okay, yan. Sige. So, kailangan natin ibigay yung ating mga sarili na sabi ni David, I will not give anything to the Lord that cost me nothing. Sacrifice. Diba? Ang Old Testament punong-puno ng ganito mga panuntunan. Leviticus, itinuturo ng Leviticus is how a sinful person can approach a holy God. Kung paano ang isang makasalanang tao ay makalalapit sa isang banal na Diyos. At ang sistema, sacrifices, paghahandog, pagbibigay ng kung ano ang merong halaga sa iyo. Ang hinihingi madalas sa atin yung kung may halaga sa atin ng Panginoon. Natatawag doon, sakripisyo. Tingnan niyo po si Abraham. Marami kayamanan si Abraham. Ang dami niyang hayop, ang dami niyang alipin, ang dami niyang kayamanan. Pero ano hiningi sa kanya ng Diyos? Si Isaac. Bakit? Kasi yung pinakamahalaga sa kanya. Nag-iisa lang yun. Meron siyang ibang anak, pero iba yung anak ng pangako. Nag-iisa lang yun. Anong hiningi ng Lord kay Abraham? Yung kanyang anak. Yung pinakamahalaga sa kanya. So, pwede ba kayo mag-bargain si Abraham? Sabi ni Abraham, Lord, yung pera na lang, yung lahat na kayamanan. Lord, yung hayop na lang. Lord, alisin mo na lahat sa akin yung mga alipin ko. Alisin mo na lahat sa akin yung kayamanan ko. Alisin mo na lahat ito. Huwag lang ito. Mahal na mahal ko ito. Nag-iisa lang ito. Pero sinihingi ni Lord,
Bigay mo sa akin yan. Yan ang gusto ko. At binigay ni Abraham kasi mahal niya ang Diyos. It shows his faithfulness to God. Pinakita niya yung kanyang faith kay God by obeying God's command. So, sacrifice. Ang buhay Kristiyano, dapat matuto tayo. Ibigay natin sa Panginoon yung bagay na mahalaga para sa atin. Why? Kapag sobrang minahal niya, bagay ng pag-aari mo. Scout me on this. Pakinggan niyo ako dito. Kapag masyado mong pinahalagahan, kapag masyado mong minahal yung isang bagay na yan, nagigit pa sa Diyos, chances are, gagawin ng Diyos, kukunin niya ang bagay na yan, aalisin niya sa iyo, para nang sa gayon, ang makita mo, siya lang. Napansin ba natin yung life cycle natin, na kapag ang buhay natin, ito ang focus natin. Ito ang focus natin. Inaalis ni Lord, para nang sa gayon, makita natin siya. Meron akong isang kilala ng iba, yung iba hindi niya kilala, sabi niya, hindi ako makaalis ng bahay ko kasi walang magbabantay. Mahal na mahal niya yung bahay niya. Sobrang mahal niya kasi pinagawa yun eh. Pinasemento, pinataas. Sobrang love niya yung bahay niya. Anong ginawa ng Lord? Dinimolish yung lugar nila. Wala siyang bahay. Pero hindi siya nagbalik kay Lord. Inaalis ni Lord yung bagay na masyadong pinapahalagahan natin. Yung mas faithful. Yun yung masakit. Sometimes yung iba minimisinterpret yung goodness ni God na ayaw mo na kay God, salbahe pala si God, hindi niya ang mahal, hindi siya sa akin yung importante sa akin. Kailangan natin i-sacrifice kay God kung ano man yung pinaka-mahalaga sa atin. Kung ano man yung masyadong pinahalagahan, kaya pinapaalala ko dun sa kanya, kapatid mo kang ganyan, aalisin ni Lord kung ano man yung nakakahanap lang sa iyo sa pag-ibig mo. Aalisin ni Lord kung ano man yung bagay na makakapigil sa iyo sa paglapit mo sa Kanya. Tatanggalin ni Lord yan. And He did not heed my word. Hindi niya ako pinakinggan. Ayaw niya paniwalaan yung mga sinasabi ko sa Kanya. And it turned out, ganun ang ginawa ni God. Inalis ni God yung bagay na masyado niya pinahalagahan. Kaya, dapat natin matutunan kapag hinihingi ni Lord, ibigay natin sa Kanya. Diba? Kapag hinihingi ni Lord, matutunan natin ipagkatiwala sa Kanya. Kasi naman, i-bless naman tayo lalo ni God, di ba? Yan yung ginawa. Hiningi ni Lord kay Abraham, yung kanyang anak. Ano ginawa ni Lord? Ibinalik niya kay Abraham ang kanyang anak at ibinlas siya lalo. Pinagpala siya lalo ng ating Panginoon. So, Christian life, ang buhay natin mga Christian na ito, matuto tayong magkaroon ng pagsasakripisyo. It's not about pleasing ourselves, but it's pleasing God. But, kailangan natin i-please lagi ang ating Diyos, bigyan natin siya ng kaluwalhatian, at bigyan natin siya ng karangalan. Yun yung point na gusto makita natin ng ating Panginoon sa puno ito. So, let us please God. And number 4. Siyempre, ito. Jesus is successful. Ito dapat mag-isip natin mga Kristiyan. Yan yung verse. Therefore, God elevated him to the place of highest honor. Nagkatapos na nangyari lahat, from the heaven to the earth, from the earth to the grave, from the grave now to the skies. Balik ulit sa kalangitan. Diba? Yun yung isip ni Jesus. Diba? From the very beginning, He knows magiging victorious siya. Alam niyang magtatagumpay siya. Ang kanyang mindset to be victorious. Ang kanyang mindset to overcome. Ang kanyang mindset maging successful. Kanyang mindset, di ba? Ito ang kanyang isipan. Ako ay magtatagumpay. Sa misyong ipinapagawa sa akin ng Ama, kailangan ako magtagumpay. Yun yung kanyang mindset. Dapat na ito trabaho sa akin na pinapagawa ni God, ni Father. Kailangan kong makatawang tao,
mamamatay sa krus ng Kalbaryo, malilibing, pero pagkatapos ng 3 araw, muli ako mabubuhay. At uunuglok sa pinakamataas sa trono, nang sa ngayon lahat ng labi magsasabi, ako ay Diyos, at lahat ng tuhod ay luluhod sa akin. Yung mindset niya ito, successful. Successful. Ngayon, kailangan na maging isipan ng bawat isang Kristyano ay maging matagumpay. Amen po ba? Nakakita, sabi nga nung marami natin nababasang article, ang tao nagpipi, di ba failure sa Tagalog? Bumabagsak, napapahamak. Man did not fail, man did not plan to fail. Okay? Hindi pinaplano ng tao bumagsak. Man did not plan to fail. Kahit kailan, walang taong nagplano na bumagsak yung buhay niya. Saka na nakakita ng tao pinlano niya, step 1, itong gagawin ko para mapahamak ako. Step 2, itong gagawin ko para mapahamak. Walang taong ganun nagplano. Walang taong napaplano na pinaplano niya, mapahamak siya, manganib ang buhay niya. Walang tao doon. Pero, man fail, ang tao ay nag-fail because he failed to plan. Nagkalimutan niyang magplano. Hindi siya nagplano. Kaya, kapag hindi tayo nagpaplano, when we fail to plan, nagkakaroon tayo ng failure. Nagkakaroon tayo ng pagbagsak. Nagkakaroon tayo ng hindi mabutang resulta. Kaya dapat ang mga tao matutong magplano. Matuto tayong magkaroon ng paglalatag ng isang magandang kinabukasan para sa atin. So we should plan. Kaya nasabi ng Proverbs chapter 16, di ba? Nasa tao ang pagpaplano, subalit nasa Diyos ang lahat ng pagpapatupad. So kailangan natin magplano. We should learn to plan. Kasi when we plan to fail, pinaplano natin yung ating pagbagsak. Kaya kailangan natin magkaroon ng mabuting pagpaplano ng sa gayon, makasiyak tayo na mayroong mangyayari. Kapag walang plano, walang may sasakatupad. Kapag walang plano, walang mangyayari. Kapag hindi tayo ng plano, hinarap lang natin basta ang buhay na walang plano, nagiging reactive lang tayo sa mga situation, and most of the times, failure ang kinalalabasan ng ganong klase mga sistema. Pero Jesus hindi ganun. Ang kanyang isipan, successful, victorious, kailangan matagumpay. Kailangan nagwawagi. Kailangan merong end result na mangyayaring mabuti. Merong mangyayaring maganda. God elevated him. Itinaas siya ng ating Diyos. So mga kapatid, maging isipan natin ganito. Huwag tayong mag-isip ng walang mangyayaring maganda para sa atin. Isipin natin, planuhin natin na merong mabuting mangyayari at merong magandang kalalabasan ng ating mga buhay. Amen po ba? So kailangan natin iplano ang buhay natin. Iplano natin kung anong gagawin natin. Iplano natin kung anong mangyayari sa atin. Iplano natin ang mga bagay. Kaya, tingnan nyo. Pansinin natin. Kapag reactive lang tayo sa mga sitwasyon na meron tayo, nagre-react tayo kasi ito sitwasyon, ito ang nangyayari sa akin ngayon. Diba? I feel in love right now. Nararamdaman ko, I'm so in love. Sabi mo sa mga kabataan natin. Mga kabataan natin, nararamdaman nyo na i-in love ka ngayon. Nararamdaman nyo yung buong paligid nyo nagpukulay rosas. Nararamdaman ninyo na kahit saan lugar ka tumitingin, yung mukha niya nakikita mo. Ay, yung mukha niya nakikita mo, diba? Pagtingin mo sa langit, andun yung mukha ng love mo. Pagtingin mo sa lupa, andun na naman yung mukha ng love mo. Pagtingin mo sa baso, lalong-lalo na, andun din yung mukha ng love mo. Now, the question will be, hanggang kailan mo makikita yan? Hanggang kailan? Kasi ngayon, sweet-sweetan tayo. Sweet-sweetan ang pakiramdam. Pero, can you still love her or him 20 years from now? Can you grow old with him or her? Kaya mo bang mabuhay na tumanda ka, siya pa rin ang pa-holding hands mo? Siya pa rin ba yung gusto mo? Yung pagdating ka, ito na, meron na kayong mga tungkod at meron saklay. Siya pa rin ba yung nakikita mo ka-holding hands mo? Siya pa rin ba yung gusto mong kayakap? Siya pa rin ba yung gusto mong katabi? So you have to consider that. So you have to plan. Kailangan mo isipin. Hindi yung bahala na kung hanggang saan na masaya